Diha sa presensya sa Ginoo pinaagi sa pagpamalandong sa iyang pulong. Tama? Now, hindi kahaponon mga igsuon, na ko'y tulong ka punto. Tulo lang, mabuklang. Ano man, kubalo magod ko nga, tagalutang breath, mabibi sila. Yun din still pa na i-explain pa pag maayo ba. So, ingon din mga igsuon, pero una na ko ihatag ang tulong ka punto. Gusto lang akong masabtan nga, tanaw na to bitaw sa original context and ang Joshua 1:8. Nga naman, kabantay mo, kana bitaw mag-Bible study ta niya. Diba? Namantay ko sa ka-verse na kumaon. Kunya, mag-sharing. Hindi sharing, usara ka versikulo, pero bukang apagdaghan kayo ng interpretation. Kabantay mo? Kuna siya gitawag ang exegesis way of looking down into the scripture. Pero atong tanaw sa gitawag ng exegesis. Kung sa maning exegesis, unsay perspective sa writer o sa author na si Joshua mismo na iya hamling personal experience nganong nakasulat siya ani o nganong nakasulti siya ani na ang sikreto sa magmadagugong kinabuhi mamalandong ka sa pulong sa Ginoo imo na ikinabuhi o magmatinod-anod ka. So mao na siya mga igsuon. So tulo lang kapunto akong danon nimo kahaponon. So sa Joshua 1:8 gibahin ako ni siya tulo mga igsuon, ako ni siya gi-paraphrase og tulo. So, ingon diri sa una nga paraphrase, sa verse 8, ayaw gayon kalimti ang basahon sa balaod o kinahanglang tun-an mo kini adlaw o gabi. Kabalo mo kung sa gitagaan o gibukaton ani sa Ginoo according to Joshua, kini gitawag mga igsuon nga knowing the value and importance of the word of God's word in our lives. Dapat nakabalo kuno ka kung unsa ka importante o bililhon ang pulong sa Dios ato ang kinabuhi isip Kristohanon. Ngano man, kabantay mo, tanawa diha sa first nga word, ayaw gayon ibulag. Sa English pa, do not depart. The word do not o kanang ayaw mga igsoon, it is a message of precaution. Ngano man, but, kana ba mag-drive mo? Drive ba tanong? Drive mo kamo lang, iwan ko sa kena. Kung drive mo, kanya, nag-drive ni mo, samtang nag-agi ka sa karsada, makita kang signage, kaya nag-ingon diya, reduce speed, blind curves ahead. Now, pwede, duha rin ang pwedeng mahitabo diya mga igsuon. Kung maminaw o mutuman ka mga igsuon, it is for your own good and protection. Pero kung dili ka maminaw, imura ng palabyon na magpabulhon ka sa sakyanan, pwede din kang mapeligro ang imong kinabuhi. Nga naman, pwede kang maaksidente. Tama? So, ingon din yung mga igsoon. Maunang ang Word of God in Psalms chapter 119, 105, ipakasama na diha mga igsoon ang pulong sa Diyos sama sa usa ka lamparang nga naghatag kong iwag sa imuhang agianan. Kabantay mo, kana bitaw maglakaw mong iyo, kanya, walay suga, pwede mo mapandol. Pwede sa mo makayatak og hugaw, pwede mo mapaakan og biting, and then, wag mo kabantay, wag mo kakita sa peligro nga nagpaabot sa unahan. Ngano man. Pero kung hayag ang imong padulungan mga igsoon tungod kay naa kay iwag, di gid ka mapandol og masaag sa kinabuhi. Labaw sa tanan, it could give us a clear view sa imong objective o purpose sa kinabuhi as we navigate through this life. So, mga na siya mga igsoon. Unang para ni Joshua, bahandi ang basahon sa balaod o pagtuma ni ining. Ano man, dinhi nakasalalay ang itawag ng kalaugan sa katawhan sa Diyos. Yung para ni Joshua mga igsoon, sa dihang gipili siya, haron mo asumer sa posisyon ni Moses, kaya patay naman si Moses aning time ha. Para ni Joshua, dako o bugat kaayo nga responsibilidad ang giatang sa Diyos sa iyahang abaga. Kay puli man sa iyahang mentor na si Moses. Now, ingon din mga igsoon, sama nato si Joshua, naapod na siya pagkatawhanon. Ma-feel bitaw ni mo, mura ba in real life ba? Ang kanang feeling sa usa katawhanon mga igsoon. Siguro pag-appoint sa Ginoo ni sa kinabuhi ni Joshua, siguro si Joshua na ay gamay nga kahingawa, na ay gamay nga kahadlok, na ay gamay nga kabalaka. Ano man? Wala gyud gisulti sa Biblia, pero ako lang bara
Kana bitang gikinabuhi ba? Sa dihang na malandong ko sa pulong sa Ginoo. Kana bitang usahay pressure kay ka sa kinabuhi. Sama sa kinabuhi ni Joshua. Kaya nga naman, ingon din mga igsuon, braba, sa dihang na malandong si Joshua, makaingon siya nga, makaya ba yung kaha na kuno? Nga, ang kuno na muning mga yuta tagisaan sa Ginoo, higanti o mga kusgan raba ang nagpuyog din ha. What if ang katawhan sa Diyos dili mo sunod o maminaw na ko? What if ma-fail na ko ang Ginoo? Nakita na ito ang kinabuhi ni Joshua. Ingo pa dili, do we see ourselves in the shoe of Joshua sa atong mga struggle? Na unsa may challenge diri mga igsuon na gustong ipaabot sa writer na si Joshua. Kung moabot na gali ang pressure na feel na nimo ang kabugaton sa problema mga igsoon, nga feeling nimo gibati na kagkahadlok, na wagtang na ang imong kaisod, nisulod na ang kabalaka mga igsoon, ang gusto ipaabot diri ni Joshua nga sama niya, he was reminded by the Lord to go back to the scripture. Bubalik ka sa pulong sa Ginoo. Kay sa dihang mamalandong ka, sa dihang gibati na nimo ang katanaw, kahadlok ug kabalaka mga igsoon, ma-reminded ka kung unsa kagamahanan ang Ginoo sa imong kinabuhi. Ma-reminded ka sa mga milagro nga gibuhat niya sa iyang katawhan nga pwedeng buhaton usab sa imong kinabuhi mga igsoon. Mo day challenge diha nga gibuhi ni Joshua. Kabalo ba mo kung ibasa na ninyo ang whole chapter? Ingat pa diri mga igsoon, kung nantawag ko nun nato ang daga ni ining maong istorya, it is not a one-man day. It is a 10 effort. Nga naman, di naman itungkol ni Joshua. Di na po itungkol sa kanabang katawhan sa Ginoo. Dapat si Joshua o ang katawhan sa Diyos magkausa para magmadaugon sila pinangunahan sa Ginoo. Now, kung moingon ganit at 10 effort, di pwede mga igsoon nga mag-iyahay na sila. Di sa pwede nga di sila magkasinabot mga igsoon. Unya, crucial kaayo diri mga igsoon na lang gitawag nga the role of spiritual leader. Kaya nga naman, ang spiritual leader mo ay unang mudawat sa instruction sa Ginoo, unya iyaning i-relay sa iyahang mga katawhan. For them to perfectly execute the plan of God in order to succeed. Now, unsa may makuha nato diri? Unsa may impact ni ini sa atong Kristohanon nga pagkinabuhi sa unang punto? No, paghatag og value important sa pulong sa Ginoo. Kini gitawag mga igsoon, the value of unity to accomplish God's task and mission. Dapat magkahiusa ang katawhan sa Dios sama sa Israelita, nakahiusa sila. Ikaduha na ay pagtinabangay. Wala gayud ka na bang walay kusa nga magpadapling ba? Team effort mga igsoon. Now, unsa may hagit na ini sa atong kinabuhi? Usahay, atong tagaan yun o kanang buhi nga example ba? Daily life experiences sa church ba? Usahay, moingon ang pastor. Kanang ang sunod nga Bible study adto sa ilang bransehiyo ha, mga ni kurasa. Na usahay, moingon ang pastor nga natay prayer meeting Wednesday alas 7 sa gabi, minakot ko nga maghiusa ta ato ni ubanan o natay kalihukan sa simbahan nga ato ni hiusahan mga igsoon. Unsay response sa usa ka magtotoo? Pas kanang pasensya jud kayo ha, kanang di pagid ko makupan nimo karon kay busy jud kay ko sa kinabuhi. Sunod na lang kay na among gud ko importante lakaw. Hello. No? Tama? Nga sa i-response sa pastor. Sige lang ba? Sabot ang lugar, sabot ang Ginoo nga na. Kasi naalang kay lugar, padayon lang. So, yes, na ay pagsabot mga igsuon ang pangutanan na abay makabot. Hello? Now, before ko mo proceed mga igsuon ha, gusto lang akong ipaabot nga, huwag niyo magpasabot na ako'y nagwali din para na ninyo. Huwag niyo magpasabot nga, tungod kay ako'y nagwali exempted ko ani. Huwag sa niyo magpasabot nga perfect ko tungod ako'y nagwali para na ninyo kay di mo perfect. No. Una kong nakaton, ang tanang magwawali mga igsoon, kabalo na sila nga kung magwawali ka, una kang nakaton sa pulong sa Diyos. Pero huwag niyo magpasabot nga para rin ninyo. Itang tanan na malandong ta o nagkaton ta sa pulong sa Ginoo.
Ako lang ginaklarohon. Kaya kasi maingon mo nga, exempted ko ako'y nagwali. No? Wala exempted sa pulong sa Ginoo mga igsoon. Ang pulong sa Ginoo murag generic na tambal. Wala gipili, madatot man kag mapobre, matiguang man kag babata, basta nagkinahanglan kag kaayuhan sa espirituhano nimong kahimtang. Apil ka ani. So, padayon ta mga igsoon. So, atong panihon, ang pastor na po usahay, ang membro na po mao'y nagkapuliki sa buluhaton sa Diyos. Busy sa visitation, sa Bible study, usahay mo Bible study pa, mo uanta pa diri sa tubangan, pero usahay ang spiritual leader sa mapaywala. Nga naman, busy. Busy, no? Usahay, nang ginagkabisihon mga igsoon. Pero, let us be reminded sa kinabuhi ni Joshua. Naunsa man, matag kadaugan sa katawhan sa Diyos, nga gipanguluhan sa Ginoo na ang yun ang ilahang spiritual leader. So, unsa may impact ni ini? So, importante kaayo mga igsoon ang usa ka spiritual leader na ay dakong kasing-kasing o kahingawa sa iyahang ginsabutan. Dili lang porke taon lang ka nga leader. Naadjud kay dako makasing-kasing mga igsoon o kahingawa sa imuhang mga member. Most of all, spiritual leader must be knowledgeable enough and well-versed in the instruction of the Lord. Nanuman, kung sa may ibong itudlo mga igsoon, kung ikaw mismo, kabalo ka nga tudloanan pasat ka sa imuhang temple. Tungod lang kay wala na mubarog sa tubangan, napilitan na lang kang mubarog. Pero kabalo ka nga, na kinahanglan papud kang pagtudlo o pagdiya. So ang resulta mga igsoon, dili healthy ang pagtubo sa membro. Ay dili man healthy ang pagtubo sa membro, na ay ubang mga membro nga maayo kay sa bersikulo, pero hiwi ang kinaiya kung mahimo kapandulan sa uban. Naasay uban mga igsoon nga maayo kayo ang gawi, pero dali na sang mapukling mga igsoon kay wala nakaangkla sa doktrina o pagtulunan sa Ginoo. So mauna siya mga igsoon, mauna dapat babad ka sa pulong sa Dios. Mao ni gitagaan diri gibugaton ni Joshua. Now another thing nga atong makuha diha sa first point, the importance of having a good mentor that will shape our lives and destiny. Kinsa may nahimo ninyong mentor sa wala pa mubarog diri sa tubangan. Every time nga magwali ko mga igsoon, bisan asa ko dadon sa pulong sa Ginoo, di ko na kong makalimtan ako sa katao. Si Ma'am Gemma Limon. Produkto ko sa iyahang kinabuhi. Now, anong ako maning i-appeal din because I believe si Joshua maayong pagka-disciple ni Moses. Para matawag siya nga kanang bitang a great warrior of God. Daghang na saksi ba? Daghang nahimo para sa Ginoo mga igsoon. Kunya nakita nako sa pagpamalandong sa kinabuhi ni Joshua, kanaan niya ang duha ka importanteng traits o sa Kristohanon kung gusto ang magmadaogon sa kinabuhi. Unsa man ni? Number 1, kanang gitawag nga dapat ang Kristohanon teachable. Dili kay na nakaidagang alam, sige kag basag Biblia, di na ka maminaw og sulti, di na ka maminaw tambak, dili na ka magpatudlo kay kamakuna ka. Dapat teachable ka. Ikaduha mga igsoon, submissive to your teacher and submissive to the authority of the Lord. Now, nako'y istorya ninyo mga igsoon, I don't know kung nakadungog mo ani, pero ako din siyang gamiton, karon kanang bitaw makita bitaw, mahatag og impact, kini gitawag nga the importance of having a good mentor. Nako'y usa ka kanang ba eskwela, estudyante, kunya ang iyang gusto ko ako kanang marino, kaya papa marino mo po. Yeah. Kota sa gawas na marko na ba marino abroad. Kaya tungod lagi kay iyang papa marino man. So gitudluan na siya sa tanang butang nga pwedeng mahitabo o tanang butang nga pwedeng niyang makatunan. Kung tungod ni ini kay gitudluan naman siya, usahay na himo siyang overconfident. And then usahay na naging panahon na murag mahambog na ba?
diya pag-abot niya sa eskwelahan, pila lagi siyang siman mga igsoon. Pila lagi siyang siman mga igsoon. So, kita na sila sa iyang mga ka-estudyante uban ang ilang instructor. So, ikaw ang instructor, okay? Sa first day na ito, mga exercises, dapat kabalo mong upaandar sa barko. Kunya, inipaandar ninyo sa barko, iniandar anak niya kabalo sa bumutimon sa barko. Labi na yun kung maglawig. So, na ako ihatag ninyo nga instruction manual, basahan na diha, tungkol kay naa diha ang mga icons on sa pisliton, on sa nion, haron ang barko mo andar, nga i-andar na, napod na diha kung saan pagtimon sa maong barko. So, ang mga estudyante, nagkapuliki ka basa, nagkapuliki og tuon. Pero ang katong anak sa marino, pakinambid-hinambid lang, patay-paypay ra, anak ra. Di ingon ang instructor, nagtuon ka sir? Ingon pa niya, at dili na kung Mr. magtuon pa na sir, kumpalo na taong kuha na eh. Kana na lang, ingon ang instructor, overconfident ha? Bantay na daw? Now, the next day, sa lakay na po niya exercise mga igsuon, ingon ang instructor, usa sa mga trabahante, usa sa mga trabaho sa kanang magpamarko, sa diyan padung na mudungbo ang barko, kana bitaw kabalo kang bulabay sa buya. Kaya mo buya? Ang mga high-tech ron nga mga barko magudron kay nanay kanon. Kana bitaw puthaw nga i-connect sa PC. Kunya, iana na nimo gikan sa kanang napaka sa dagat padung sa pantalan, doon na gyud nga budungbo. Imo na siyang banaon mga igsuon nga iniglabay nimo sa maong PC makabot gyud dito sa pantalan. Kay ganang maong PC i-connect na di-connect pa na dito sa PC nga dako mo na ihikot dito una bulanding ang barko. So gitudluan na sa instructor. Gikuha na ba? Gibansuhan kung saon. Ya dapat ingon ang instructor, dapat ha ang PC gibig malambot niya. Banaon gyud ninyo nga iniglabay ninyo makaabot gyud sa kanang dito sa yuta para makuha ko dito sa musab dito. So sugod na ang unang nilabay wa kaabot sa maong pantalan. Wa kaabot. Ang ikaduha, sa diyang mulabay na siya, instead nga padulong dito, nisulbong ang maong buyang, bukat bagay ng puthaw. So, bawat panagan ang mga estudyante, kay medyo ka na, ang bukol biga. At sunod, siya na. Pag siya na nilabay, paglabay sa maong marino mga igsoon, perfectly nga gibuhat niya. Perfect abot yun dito. Ipapakan sa siyang mga kauban o yung ilingi din niya yung instructor. So would you see? Oh, see? Inabito tingnan, kabalo ko, tanawa. Sakto ko no? Ano siya? So ikaw ang instructor sa iyong batiban. Ikaw ka, hambog ka sa iyong bataan. Hambog ba? Parang puno kayo sa hangin ba? No? Pero, although na sa ipang hambog, pero kung nakamagod kay kanang kakayanan yun, di ka dapat ang hambog. Ang usa ka maayong ehemplo ana nga teachable ka. Bisag na kay alam, accumulate ng good learnings mga igsoon. Dili kay imo pakaulawan ang imong instructor, ang imong mentor tungod kay mas maayo pa kaniya. So ingon ang instructor, bantay bitaw ka sa last exercise. Sa last exercise, ingon ang instructor, dapat sa usa ka marino kamakukang mulangoy. Mulangoy no? Kunya, kay di ba sa panahon ang barko di na malunod, lagi panahon ang barko malunod. So kung marino ka, dapat kamaukang mulangoy, kunya kamausag kang musaypong kinabuhi. So, kini, ang exercise karon na may kabuan ni datong po ka mo sa tumag-tumag sa dagat, kunya, ato dito, mag-pair mong duha, ang usa ninyo maoy mulangoy nga musayp, ang usa maoy na muraba o pasahero. Gikan dito, ang gilayon, mga kadupa, nagpaabot mi dinhi. Ani, ingon na ang mga estudyante, law na sir, ang law, yun, kinagagod, mga 15 nga rin sa 20 kadupa, ipapuyaw ka na sir, malunod mi anak, nanato na iho. Kaya ko kabalaka, kaya naroon natin personel nga magbantay ninyo. Ani, naaputay life jacket, haron para sa inyong safety and protection. So, may tabuhan din, magparis-paris mo niya, tawagon tamo one by one haron pagkuha sa inyong life jacket. So, may tabo,
Itawag ang tanan pero ang maong marino walang itawag. Ingon ang mga estudyante, wala siguro sa taga-ik, kamao gini siya. Kasi kamao gini siya mulangoy. Kaya hindi man din ay po kamao mulangoy, ang maong marino. Witness po niya ang dagat ba? So ang nahitabo, tinuon siya sa instructor. Ano siya, sir? Wala lagi ko yung life jacket. And siya, wala ko yung life jacket. Pero tangigid siguro ka. Ano siya? Kasi wala gid kay life jacket. Siya, binuhang sir. Kalau anang gagatan niya na pag yung iho diya, kakuyaw anak. Mamatay na anak. And siya, hindi lagi ka mamatay. Ikaw pa, kamaugod kay ka. Kumaugod kay ka. Di ba? May kay ka? Kasi ayaw, binuha man na. Sir, laon kayo lang. Sir, di na nag-joke na anak. And siya, dili lagi. Ano man? Inig-ambak ni mo sa dagat, inig-tumpa ni mo dito, di ka malunod, nga naman, sa kadaghag hangin sa iyong ulo, mulutaw ra ka. Mulutaw ra ka, di sad ka mahadlok nga tukbon ka sa iho, kay ang iho magtuo nga butiti ka nga makahilo. Kita ka ang butiti, maburo? Now, what's the moral of the story? What's the moral of the story? Ang usa ka Kristohanon mga igsoon nga dili katudloan kay nganay prinsipyo sa kinabuhi, dito magpadagugon. Ang usa ka Kristohanon mga igsoon nga dili maminaw og tambag kay feeling niya kamao na sa tanan sa kinabuhi, dito magpadagugon. Ang Kristohanon nga dili mudawat og correction og sayop sa kinabuhi mga igsoon, walay padulngan ug walay maabot sa kinabuhi. Mo na siya kana bitaw makatuna nato diha mga igsoon. Mo nang dapat every time pamalandong ta sa pulong sa Ginoo kay ang tanan natong gikinahanglan haron ta magbungahon o magmadaugon niining kinabuhi na sa pulong sa Ginoo. Mo nang giawhag ta ni Joshua nga matagkaron og unya atong ihumol ang atong kaugalingon diha sa presensya sa Dios pinaagi sa pagpamalandong sa iyahang mga pulong. Amen? Okay, kaduhang punto. Ako lang isang, kaduhang punto din mga igsoon, nag-ingon din kinahanglan nga tun-an mo kini adlaw o pagkinabuhi sumala sa tanang nasulat ni ini o magmauswagod ka. Una ang third, magmauswagod ka. Ikaduha, tun-an mo ang tanan ni ini sa pagkinabuhi. Kaya ako lang ipaawit ang ikaduha, unahon lang po kining ikatulong mga igsoon na magmadaugon ka. Now, kung sa nga naman magmadaugon ka, now, kung na may buntang nga gitagaagi po ato ni Joshua, kaya bitang para ni Joshua, this is the key to a good success. Na kung sa may gawin yawi sa kadakugan mga igsoon. Kung basahon na nimo diya ang story ni Joshua, naadihay saad ang Ginoo dala kang pahimangno. Kabala mo kung sa isaad diha sa Ginoo, kung basahon natin, pulong man sa Ginoo mga igsoon. Mo ni saad sa Ginoo ni Joshua. Sa chapter 1 verse 5, ingon diha, walay makabuntog kanimo tibuok mong kinabuhi. Mag-uban ako kanimo ingon sa pag-uban ko kang Moises, ug dili ko gayon ikaw pakyason ug biyaan. Ingon kayo sa ada no? Pero na ako'y pahimangno. Saad dala pahimangno. Unsay pahimangno sa Ginoo? Ingon ang pahimangno sa Ginoo. Sa verse 7, apan liguna ang imong kaugalingon ug ayaw pagtanaw. Aduha pa ginigibalik mga igsoon sa verse 9. Ingon diri, hinumdumi ang akong sugo nga magmalig-on ka ug magmaisugon ka. Ayaw ka hadlok ug ayaw ka luya, kay ako ang Ginoo nga imong Dios, mag-uban kanimo bisan asa ka paingon. Now, ngano ka mga igsoon nga naamay dalang pahimangno sa kinabuhi ni Joshua. Nindot mga igsahan ng Ginoo. Sa asa ka padulong, sa unsay mong pagpabuhaton, victory ang nagpaabot nimo. Pero naay pahimangno. Yung pahimangno nga dapat liguno nimo imong kaugalingon o ayaw pagtanaw. Sa English ba, be strong and courageous. Ngano ka nga naay pahimangno sa kinabuhi ni Joshua? Kabalo mo mga igsoon, ngano? Tungod kay sa dili patak iabot sa Ginoo sa kadamugan, daghang mga pagsulay, problema ug hagit nga angay nimo sa gubangon una ka iabot sa kadamugan sa Ginoo.
daghan nga angay pa nimong lampasan sa imuhang kinabuhi. Ngano man, there's no shortcut for success. Walay shortcut niya. Ang tao, ganahan magod kayo nag-shortcut, mga igsoon. In fact, mga igsoon, kung basahon nimo ang tibuok chapter anak, ang kanang gitawag na trials and failure, kapildihan ba? O kanang kapildihan, o kanang testing and trials and failure, apil na sa proseso sa Ginoo una kang iabot sa maong kadahugan. In fact, kung nabasa ninyo ang Jude 36:15, nag-ingon dito mga igsoon, apang tudluan sa Diyos ang tao pinaagi sa mga pag-antos. Sa ko na pamaagi sa Diyos para tudluan ang tao? Pinaagi sa pag-antos. O gamiton niya ang kalistanan haron makasabot sila. Sa laing version ani, o gamiton niya ang mga kalistanan haron sila makaanggo sa ilahang kinabuhi. See? Lahi o pamaagi ang Ginoo no kay pag-antos o kalistanan maoy mumold sa imuhang kinabuhi mga igsoon. O gialaw ni sa Dios mga igsoon, dili haron luyahon mo, haron dili luyahon ka, kundili haron idibilat ning mga butanga kining tulo ka butang sa ato ang kinabuhi. Unsa man ni? Una, the purest motive. Apil na siya mga igsoon, kanang gitawag nga the purest motive. Ngano man? Una nga, sa dihang mga lagad ka sa Ginoo, unang gitan-aw sa Ginoo ang estado sa imong kasing-kasing. Putlit ba yun ang imong motibo sa pagsunod o sa imong pagpangalagad diha sa Ginoo? Number, lain nga kanabang butang ang gimold sa Ginoo through trials and failure, kining gitawag nga to build your character. Unsa may karakter nga i-build sa Ginoo sa usa ka Kristohanon para magbadaogon, kining gitawag nga faithfulness and trust. Importante jud kining duha ka butang, faithfulness and trust. And then kining ikatulo, kining gitawag nga develop your dependency on God, which is the true key for success. Ang kadaugan wala makasalalay kung unsa ka ka-bright, unsa ka ka-maayo, unsa ka ka-madiskarte, unsa ka ka-maayo mudumala sa imong kinabuhi. Kung wala ang Diyos sa imong kinabuhi, dili ka magmadaogon. So mao na mga igsoon, ang unang gitan-aw diha sa Ginoo, motibo. Your purest motive. Proverbs 16:2 nag-ingon diha, all the plans belongs to the heart of the man, but motives are being weighed by the Lord. So ang pangutana karon kay ang gina-check man di ay sa Ginoo una ang kasing-kasing man ug ang motibo sa ato ang pagsunod o pagpangalagad sa Ginoo. What is my deepest purpose? Why I want to serve the Lord? Kung sa may deepest na kong purpose, ganong gusto magiging kong magkristohanan o mangalagad sa Ginoo? Muna gina-check mga igsoon una sa Ginoo. Kaya kung dili gani sakto ang motibo sa imong kasing-kasing, sa imuhang purpose sa pagsunod sa Ginoo, I tell you, dili ka kakagwanta tuma sa panaw sa imong kinabuhing Kristiyano. So, naadiri gitawag na checking list mga igsuon. This is to check ourselves kung sakto ba ang atong motibo diha sa pagsunod o pagpangalagan sa Ginoo. Ingon din ang aon tani og ato ning i-check ang ato ang kinabuhi. Ingon din do I am here to help people or to impress people? Ni aba ko tungod kay gusto kong mutabang og tao o tungod gusto lang kong magpasikat sa akong isig kaingon? Ingon diri, ikaduha, do I am here out of compassion or I am here because of compensation? Ni aba ko tungod sa kaluoy, unang nangalaga to, o ni ako tungod kay na ako'y suhol makuha ko pabor nga madawa. Ikatulo mga igsoon, do I am here because the lamplight and the eyes of the many is in front of me? Or because the light is working within me? Ni aba ko mga igsoon tungod kay ang kahayag o ang mata sa mga tao nagpunting nako, o ang kahayag ni Kristo maoy nagpalipong sa ako ang kinahilagman nga pagkinabuhi. So apil na diha mga igsoon ang i-check sa Ginoo ang atong motives. Nga naman, kung dili gani sakto ang motibo nato sa kinabuhi, through trials, failure, and testing, mugawas yun ang tinul-anay nga kolor sa imuhang kasingkas. Tinuod din na mga igsoon,
naman gid tanan ta din gikan kabalo magita kaubanan magita yan naman gid ang matong mga kaigsuonan no dili ni siya ingon nga kanang bitaw i-diminish na to ha ang kanang bitaw gitawag nga image dili ha pero kami sa diyan nangalagad mi ni Pastor Renildo sa Pangdan usa sa mga success sa Pangdan nga akong nabantayan kung success nga kana bang nakampot sa tanan pinaagi sa pagpaningkamot nananggit sa Ben Arman din ni one time nagbaptize dito og 54 souls a day wala pa'y nakahimong anak siguro sa ubang local churches 54 souls a day pero sa 54 souls I don't know kung nakaabot ba katunga o nakaabot pa ba na pulo ang nagpabiling nga lingkod o nangalagad diha sa Ginoo nga naman because they have the wrong motive sa pagsunod nila sa Ginoo. Nga naman, they are after only per personal gain and interest. Now, kung wala na niyong gitawag na personal gain and interest, sometimes the commitment of one person and sincerity also change over the period of time. Kung ginitay tinuod na bang gitawag ba sa Facebook ba? Real talk lang. O real talk lang. Munang, kung gusto ta nga mga lagad nga makalahutay ta taliwala sa bagyong pagsulay hangtod iabot ta nga madaugon sa Ginoo mga igsoon ang nindot nga motives nga tungkuyan sa kinabuhi mao ni siya mga igsoon our love for the Lord must be greater than our personal gain and interest diha sa pagpangalagad sa Ginoo mga igsoon kay through testing and trials mga igsoon mugawas gyud ang tinun-anay nga kolor sa imong kasing-kasing. Labaw sa tanan ikaduha mga igsoon, through testing trials and failures mga igsoon, gidipilap diha sa Ginoo ang kanang gitawag nga faithfulness and trust. Importante jud kay na siya mga igsoon. Nganong nakaingon ko importante? Ano man? Musugot mo sa dili mga igsoon. Usahay dadon jud ka sa sitwasyon sa Ginoo at dili ka ganahan o dili uyon sa imuhang plano sa kinabuhi. Totoo ba mo na? Akong life experience mga igsoon, pero sa dili pa na ko ihatag ang life experience, ako kining ipamalandungan na bigi. Kung hangayan ba ni siya isulti. Pero sa akong pagbangalagad banggod sa Pangdan, I'm always transparent. Mapagitaguan. Kung tanang wali o Bible study nga kung diin ko dadon sa pulong sa Ginoo, ang tanang gibase na nako sa experience akong pagbangalagad nga akong napamatunan nga tinuon o gipalig-on sa pulong sa Ginoo. Sa diyang nag-ampo ko, na Lord gusto kong mulawang pa ang ako ang relasyon diyan nila. Kamalong mong unsay na itabo. My ministry in Pangdan broke up. Magiging mo no, hindi na mistake ang bukay. I'm always transparent. Although ni-close na ang unang chapter, napasalamatod ko sa ikaduhang chapter nga nataw ang tapon sa ba. Sa dihang wala pa umabot ang second chapter, among gipasalamatan ni Pastor Rodilo na nahimo mi parte sa maong first chapter. Na-close naman tuon ang first chapter apan mapasalamaton ni na nahimik mong parte sa istorya ni anang maong first chapter. Ikaduha mga igsoon, ang itabong sa kong kinabuhi, akong eldest nga anak, kung nakailang mo na ko sa mga tao din personally na nakailan ako, ang akong anak i-undergo of depression. Tungod kay gibuli sa eskwelahan. And then, nag-take siya tambal, although naka-move forward na siya, pero last Wednesday lang, before karon nga Domingo, ako siyang gidala sa iyahang psychiatrist. Ingon na iyang psychiatrist niya, just nahadlok ko, tungod kay na ako'y nakita nga symptoms, na pwede mo balik ang sakit sa imong bata. So maunang, akong i-long term ron ang medication, kunya ubanan nila itong pag-ampo just tungod kay kung after sa long-term na medication mubalik pagalit ang makong sakit, it will be permanent forever. Ingon ang doktor pa na ko, just yung gihitap ba? Yung gihitap, gikuha nga baga. Kanang
ginikanan man dyan ka, nagkinahanglan ni siya o grabe nga kapagsabot, grabe nga suporta, grabe nga pasensya mga igsuon. Tungod kay uban ni ang imong anak sa iyahang bato sa pagkakaroon. Kay di niya kaya po siya. Kunya, ako man siyang isultian po sa nahitabo sa amuang relationship sa akong wife. So, di rin na lang ko itago. Akong relasyon din sa mga asawa, i-broke up sa kung pagpangalagad sa Ginoo. Ako lang pangayoon ninyo nga ayaw lang ko i-judge. Ako ning gisulti ninyo tungod kay I'm always transparent sa ako ang kinabuhi. Wala ko gitaguan. Ingon diha sa 2 Corinthians chapter 3 verse 1 and 1 to 3. Ingon diha, ang Kristohano nga kinabuhi is like an open book, read and known by everybody. Wala matago ka na. Bisan pagtago mo na nimo ang mga tao ay palula sa dagan sa imong kinabuhi. Kung tungod diha na mga igsuon, ako nga ikaduha, apektado po siya ang pag-eskwela. In fact, karon nga last nga period sa fourth grading, hapit kid siya nga wala ka lampas. Pero pasalamat ko sa Ginoo nga nakalampas. Ang pinaka-crucial mga igsoon kay akong gamay kung nila nagdagandagan din. Kay ang nakabong ron, pulos-pulos rin sa mga bata. Ang duha na ko, naanak ko, pulos-pulos rin anang gamay. Then, sa dihang naanak niya, sa dihang kwaon na akong bata nga, ako na nga time, dihay ko sa kagabi one night, nga, ikalit na siya gilak. Kanya, pag hilak niya, pasagda naman din ko na mga igsuot eh. The more na di mo, anak ko ng bata, the more na mo gisibisig ngayon. So, kung naging siyang ipasagdaan, hantod nga, naulian siya sa iyang sapot. Hindi, ingon din siya, pa, moderate tong na. O sige, moderate ka na, sige. Tawa na ko gatas, bibiron. Pag tutoy niya, ako man yung tutoy, duwa siyang, duwaan na. Pero kadlaw na ha, I think mga alas 12, alauna na na. Kalit na siyang mata ba, hihila. Hindi po siya nato kung balik ingon pa niya. Pa, ato magkaka pa. Oo, ato ko yun naman. Yan, ito pa na dito tulog pa. Oo, ato ko dito, ito pa katulog niya. Ito pa katulog niya ng mga pa. Oo, ang dili man. Kabalo mo mga igsoon, kasi nagtabo. Nakatuog na lang ang bata, kakuha ko katulog. Tibuong gabi ikong dagdangoy-ngoy sa ako ang higdaanan. Kaluoy sa bata ang sa iyahang hingkot ang hilaw pa nga edad ba. Hinanglanan niya agian ng mga pakit ng mga istorya sa kinabuhi, dagan sa kinabuhi naman. Pwede na akong dili istorya ninyo. Pero nganong ako maninggi istorya ninyo? Ako ning istorya tungod kung nakaya na ko mga igsuon ang kapait, ang kalisod, ang kabukat sa kalisod sa kinabuhi nga ikaw na lang ang mag-inusara. Plus napakaginikanan nga masakiton. Kung nakaya na ko walay rason nga dili ninyo kaya. Ikaduha mga igsoon, ako ning gisulti mga igsoon tungod kay kahibalo ko kung lisod o bukat ni para nako na apay mas bukat karon nga inyong gidaladala kamuray na hibalo ang Ginoo. Ug mao nay rason mga igsuon nga nakapadayon ko sa akong kinabuhi kabalo mo nga no tungod kay pirmi kong namalandong sa Ginoo ug gitan-aw nako ang mga tao nganong sila nakapadayon. One time ingon akong mama, ang mga tao nga nakailan ako, kailan na so mama. Ingon akong mama. Ako mama ang good ron kay kanang grabe na ang diabetes na, effect sa diabetes. And then, nagbutoy-butoy bitaw ang yung mga lawas din, biting daghana, ay tibuok lawas. Kanya, ako yung giingnan niya. Kaya lang, pa, ano man na? Sama ko na gini, hindi ni mawa mo, puyo gini sa lungganan. Puyo gini sa lungganan. Ano ko, alam ko tawag paglamo? Wala mo guys, simba-simba. Ingon pa niya, simba. Pero inaksyon ba? Sige, simba. Abi malagog na ay kalainan ang Kristohanon sa mga sa dili Kristohanon. Pariha naman di ay. Ano ko, ayaw ko dinana. Ma, isa ano man, ang kanang imong nakita, kung kanang imong napamalandungan, nakita na og napamalandungan sa mga tao nga nakapadayon
padayon sa kinabuhi. Ang dapat nimong buhaton, imong sutaon, kung ano silang nakapadayon sa kinabuhi, aliwala nga kanang butang nga imong nakita o nabatunan karon, nakahita na nila, nabatunan na nila. Pero anong nakapadayon man sila sa kinabuhi? Tuon man, magsunod Sunday, isimba. Magsunod na po Sunday, nabigyan na po, saan ba? Ngano man yung mga igsoon, mauling importante kay ni trial and testing tungod kay dinhi gidibilap sa Dios ang atong faithfulness and trust. Labi na yun ng trust, mga igsoon. Ganong nakaingon ko nga, labi na yun ang trust. Nabasa ba na ninyo ang kinabuhi ni Propeta Habakkuk? Propeta Habakkuk chapter 3 verse 17 to 18. Nabasa ba na ninyo? Ingon diha mga igsoon, pamalandungin ninyo. Ingon diha, bisag dili na mamulak ang kahoy nga igira. Bisag di na mamunga ang paras o ang ulibo. O bisag wa na'y abot nga ikahatag ang kaumahan. O bisag mga matay pa ang tanan nga mga kahayupan. Magmaya gihapon ako kay ikaw ang akong manluluwas. Grabe faith, no? Muna yung gidibilang sa Ginoo sa ato ang kinabuhi karon. Muna sa mga igsoon nga, kanak bitang dapat na ito nga mabatunan ba? Unang inik-abot mga igsoon sa kanak bitang gitawag nga grabe kaayo nga mga pagsulay. Grabe kayo nga pagsulay. Kanak bitang when everything seems to be hopeless, when everything seems to be faithless and dead, kanak bang wala na ba? Wala na. Ang pangutana, nganong mupadayon pamangko sa kong pagpangalagan sa Ginoo. Kuray dapat na ito may baluan. Kanyang gitawag nga trust, mga igsoon. Now, iniabot anang mga panahon na ang pangutana, padayon pa ba kang mukupot o musalig sa Ginoo nga nag-ingon, I will never leave you nor forsake you. Kaya bitaw, uga na ang kinabuhi, wanay lamig o padayon, ang tanan, everything is, wala na, wanay lamig, bak asin nga nakawadaan na sa iyang kaparat. Ang pangutana, nganong mo padayon pamangko mga igsoon. So, kino? Nganong mo padayon pamangko mga igsoon. Ingon diri mga igsoon, nganong mo padayon pamangka. Ingon diri. Una, para ka makapadayon mga igsoon, you must walk in faith and not by sight. Kaya kung tanaw nimo ang mga kasagbuyo, tanaw nimo ang kadakon sa problema, tanaw nimo ang mga tao nga nahimong hinungdan nga nung nabigil ka, dili gid ka kapadayon sa unahan mga igsoon. Pero kung naa kay trust and faithfulness diha sa Ginoo, kabalo kong makapadayon gid ka. Unang inig-abot sa panahon mga igsoon nga murang ugana wa nay lami ang kinabuhi nganong mupadayon pamangko. Ingon pa dinhi, kung wa natay makuha sa Ginoo, kung wa natay makuha sa simbahan, kung wa natubaga sa Ginoo ang atong mga panginahanglan, nga murang ang atong pag-ampo kutob na lang sa atong pinakaabot sa Ginoo. Kung wa nay lami ang pagpangalagad mga igsoon, kung uga na kaayo ang dagan sa atong kinabuhing Kristohanon, kung gitaligda na ka sa imong igsuon nga maoy nag-ugmad kanimo sa pagtuo sa imong pagsugod, kung gilaay na ka sa pagsimba ka, kay piting layua o naa dito ang mga tao nga nakabikil nimo, ang pangutana, nganong musimba o mupadayon paman ko? Kabalo mo sa itubang nidot na tubang ka na? Unang batunan na ito ang pagtupo sama ni Propeta Habakkuk. Ingon pa din mga igsoon. No matter what it takes, no matter what it brings, I will follow and serve you because you are my Lord and my King. Mawa man nimo ang tanan, ang importante lang na kay Diyos o Ginoo magikoptan nimo sa imuhang kinabuhi. Amen? So mauna siya mga igsoon. Kung naingon pa diri, when everything seems to be hopeless, dead, and impossible, would you dare to trust the word of the Lord? Musalig pa ba ka? Di ang ang kinuod nga testing. Kanang nindot pa kay ang dagan sa itong kinabuhi? Di pa naman ko. Sa dihang wak na lamig,
murabag kawad-an nagkaparat ang imong Kristohanon, diha nagsugod ang tinud-anay nga bugno sa kinabuhing Kristohanon. So dapat masabtan ni nato mga igsoon. Manang ingon pa diri, the size of what God can do to our lives depend on the size of our faith. Ang kadako sa pwedeng mabuhat sa Dios sa atong kinabuhi nakadepende kung unsa kadako ang atong pagtuo o pagsalig diha niya. Munang kung mupadayon lang kita mga igsoon, mugunit lang kita sa iyang saad, nga dili ta niya biyaan o pasagdan, uban ang mga pag-ampo o ang pagkamatinud-anon mga igsoon, sama sa katawhan sa Dios nga gipanguluhan ni Joshua, He will cause your turbulent water of storms into dry land. Lisod man agian ang sapa sa Jordan, pero gipahubas sa Dios haron makaagi ang iyang mga katawhan. Ikaduha, He will cause your fortified walls of problem to collapse for you to pass and conquer your land of success. Iyahang lumpagon kung unsa man kadagko sa higante sa problema sa kinabuhi na inyong giatubang karon. Haron iabot ka sa Ginoo ngadto sa kadabugan. Amen. Amen. So ikatulong punto mga igsoon kay medyo taas-taas na. Ingon diri, ibali man to na po ikaduha ikatulong. So mga ikaduha, ingon diri, o pagkinabuhi sumala sa kanang hasulat ni ining mga examining wag ginatoy lampian sa pulong sa Ginoo. Kabalo mo kung sa gitalang ibog aton diha sa Ginoo. Ining gitawag nga obedience unlock the power and the promises of God. Obedience. I think this is very familiar din ang siguro ni kinanglan pang i-explaining obedience sama ni sa ginikanan nga naghatag og tambag og pagtudlog sa atong mga anak. So usahaw na itong tambag, so usahaw itong tudlog, usahay, naagyon ang atong pagkagahing ulo. Diba? So ingon din kung dili manggod kuno nato buhaton ang nadunggan o nasabtan karon inyong napaminawan mga igsoon, ang tulong sa Diyos magpabilin siya convincible idea. Yes, convincing idea siya, pero bilin na siya idea. Di siya makahatag kung tinun-anay nga kausaban o kabaguhan sa imong kinabuhi. Mura siya, kung ang pulong sa Ginoo palabyon lang nimo, mura siya gahom, a power that is wasted for nothing. Usa ka gahom nga gipasagdan lang nimo, wala lang, sayang ang gahom sa Ginoo. Ingon pa diri mga igsoon, nga kung di kuno nimo ikinabuhi ang pulong sa Dios, mura bitaw siya pagkaon nga makatabang untag sa imong kalisod. Apan tuod kay ipasagdan lang nimo na abot sa iyang expiration date kung ilabay na lang. Wala na kwenta ang pulong sa Ginoo. But when we act on it through obedience mga igsoon, diha nimo makita ang tinud-anay nga gahom sa Ginoo sa imong kinabuhi, just like Joshua ug sa iyahang mga katawhan. Kung atong ikinabuhi ang pulong sa Ginoo, makita ni mga butangas atong kinabuhi growth and maturity. Mutubo o mumature din ka sa imong kinabuhi. Ikaduha, kining gitawag nga change and positive result. Kita na, kita ipagpabandong usahay, kagahing ulo, sipyat magita, mapandol magita. Pero kung ato kunong ikinabuhi ang pulong sa Diyos, makita kuno ning gitawag nga positive result and change. Kabaghuan o nindot nga resulta na ba sa tanan, produktibo ka diha sa Ginoo mga igsoon. Pero kung dili kuno nimo i-apply sa imong kinabuhi, tingon diri, the danger of listening of the word of God without applying it. Kung ang pagbuhat kuno in obedience sa pulong sa Ginoo manghatag og blessings, pero kung dili kuno nimo ikinabuhi, course ang mahitabo ni ini sa imong kinabuhi. Tinuod ba na brad? Course? Yes, course. Tunglo. Nga naman, sa dihang imo ra ning palabyon ang pulong sa Dios mga igsoon, the sooner or later you will develop a callous heart. Kamo mo ko sa meaning anang the word callous? The word meaning stiff, hardened, wala na emotion mga igsoon. Kaya tungod ni ana, ang usa ka Kristohanon di nakadudlan og konsensya. And sooner or later you will lose interest in God's word ug ang mahitabuan na mag-anang kangilad o kabati ang dagan sa imong kanabuhi hangtod maabot ka sa kapiltihan.
dili kadaugan. Kung dili di mo ikinabuhi ang pulong sa Diyos. John 14:15 nag-ingon din the one who truly love me are the ones who truly obey my commandments. Ang tinuod nga nahigugman ako kadtong nagbuhat sa ako ang mga kasubuan. Now, in the book of Romans, nag-ingon po diha mga igsoon that the one who is justified in the eyes of the Lord are not the hearers of the law, but the doers of the law. Ang gimatarong kuno sa mata sa Dios, dili kadtong nagapaminaw sa iyahang sugo, iyahang pulong, kung dili kadtong nagabuhat o nagatuman ni ini. Kaya usahay man gud mga igsoon nito, yun kay nang paminaw ang pulong sa Ginoo. Maka-build up, maka-encourage, pero sometimes mga igsoon, kung di na ito iabot sa application, dili din ka narabang lang taon sa Ginoo nga matarong sa iyang katubangan. So kung gusto kang blessings, gusto kang kadaugan, gusto ka nga magmauswagon ka sa imuhang kinabuhi Kristohanon sa pagsunod diha sa Ginoo, na ay gitawag mga igsoon ng mathematical formula. Unsa ba ning gitawag ng mathematical formula? Usahay, kita mga Kristohano nahigugma magita sa Ginoo, di ba? Kaya nahigugma man ta sa Ginoo, nahigugma punta sa iyang pulong. Kunya, karon giawhag ta sa pagkinabuhi ni ini. Tungod ni ini, kadaugan ang nagpaabot na to. So kung atong kuno nang iabot sa gitawag nga mathematical formula, loving plus hearing minus doing equals nothing. Pero loving the Lord, and then hearing the words of God, plus doing equals blessings. So, maura na mga igsuon. So, I hope sa mubo nga mensahe nga akong gipilit karon kaninyo, na amoy nakakunan, na amoy mapupok, na atong pangayoon sa Ginoo ang puso kong tingo, harap atong ni siyang ma-aplikar sa atong kinabuhi. Ano man? To conclude this message, ingon pa ni Apostle Paul, Philippians 4:8, whatever you hear, whatever you learn, whatever you understand, put it into practice. James 1:22, nag-ingon duha, do not deceive yourselves. James 1:22, nag-ingon diha, do not merely listen and deceive yourselves. Do what it says. Nga naman, because without the application of the Word of God, there is no total transformation on the part of every believer. Sa makausapa, may hapon sa tanan, and they don't Jesus.